I am Pisha, 26 years old, only girl in the family. I've always been independent naman, especially nung college na ako. I had the freedom to pursue whatever I want, whether sa usaping career o love life. So eto ka na nga, hindi ko kasi alam kung paano ko ika-classify yung sarili ko as a lover. Meron kasi akong sobrang weird na trait. I identify myself as a straight woman naman. But for a very weird reason, na-attract ako sa mga paminta. Yes, you read that right. Attracted ako sa mga bading. A very particular klase ng bading. Yung lalaki kong manamit pero pusong babae. Ewan ko ba kung bakit? Siguro there's something about sa pagiging vain nila, sa cleanliness nila sa katawan, sa pagiging understanding nila sa mga babaeng kagaya ko. Basta, sa tuwing may nakikita akong bading na pogi, hindi ko maiwasang mamagnet sa kanya. At isa na nga sa mga unang paminta na nakaagaw ng atensyon ko ay si Marvin. I met Marvin sa university kung saan ako nag-aaral. Loud and proud baking naman siya. Pero sobrang perfect sa pagiging pogi niya. Mas pogi pa siya ng milya-milyang layo kumpara sa mga straight na lalaking kapilala ko. He dresses like a straight man at sobrang presentable niya and pleasing to the eye. And believe it or not, kung gano'n siya ka-open sa pagiging bading niya, gano'n din ako ka-open sa feelings na nararamdaman ko sa kanya. Ay, sa wakas, makakauwi na rin. Ang sakit sa ulo nitong research na to. Ay, Marvin! Oh, Diretso uwi ka na? oo, bakit? Sabay na nga ako sa'yo palabas ng gate. Okay, fine. Ang dami mo namang dala. What do you mean? Ayan o, napakalaki ng bag mo, tapos may dala ka pang isang malaking eco bag. Ano pang laman yan? Ah, yung mga binibenta kong lotion tsaka pabango. Ah, ganun ba? Gusto mo tulungan na kita? Tulungan na. Tulungan na kitang magbuhat niyan. Akin na. Gaga, sira na yata ulo mong babae ka. Bakit? Kababae mong tao, ikaw pa yung tutulong sa akin na magbuhat ng mga gamit ko. Ikaw yung maraming bitbit eh. Ako wala naman akong dalang gamit kundi yung bag ko lang. Kaya okay lang na ako yung tumulong sa'yo. May tililin ka na talaga sa utak, no? Hindi naman. Sige na, bigyan mo na sa akin yung bitbit mo. Ako na magdadala. Sigurado ka? Oo. Hindi ka magrereklamo? Hindi. Promise. Okay. Oh, eto. Aray. Ang bigat pala nito. Ano bang laman nito ha? Bato? Oh, akala ko ba hindi ka magrereklamo? Hindi naman ako nagrereklamo ha. Sinasabi ko lang na mabigat pala. Good. Ginusto mo yan di ba? Tara na, bilisan mo sa paglalakad. Teka Marvin! Hintayin mo ako! Marvin! Grabe! Araw-araw ka bang may bitbit na ganito, ha? Napakatyaga mo naman. Hindi, paminsan-minsan lang. Kapag panahon ng order. You know, may mga araw kasi na maraming pera ang tao. Usually dun sila umu-order ng mga product ko. Ah, ang sipag mo naman. Lalo tuloy akong na-inlove sa... Kisha, may tatanong sana ako Ano yon? Hindi ka ba napapagod? Napapagod saan? Ito sa ginagawa mo, sa pagpapapansin sa akin, sa pagpaparamdam. I don't know, basta itong lahat ng to. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Oh, come on, Keisha. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Ah, okay, gets. Alam ko namang ginagawa mo lahat ng to para makuha yung loob ko Pero Keisha, I'm sorry, hindi talaga pwede. Uy, hindi Hindi ko ginagawa to para makuha ang loob mo or para magpa-impress sa'yo. Ginagawa ko to kasi
Concerned talaga ako sa'yo. Talaga? Concerned ka lang sa akin? So saan nang gagaling yung concern mo? Ano? Yung palagi mong pagsabay sa akin tuwing uwian, yung pagtulong mo sa akin sa pagbubuhat ng mga gamit ko na hindi naman gawain ng isang babae, yung pagtulong mo sa akin sa mga schoolworks. Alam kong lahat ng yun may ibig sabihin. Alam mo naman pala eh. Kaya lang, Keisha. Bakit? Anong bakit? Bakit ako? Ha? Ay, maang-maangan school of acting tayo dito, te. Ano nga kasi yung ibig mong sabihin? Linawin mo kasi. Anong bakit ako? Hindi ka ba kamahal-mahal ha? Bakit? Aswang ka ba? Kriminal ka ba? Ano? Bakit ako? Bakit sa baklang katulad ko pa? Bakit hindi? Diyos mio naman, Keisha. Ang dami-daming lalaki dyan. Yung straight, yung brusko, yung hindi mo kailangang effortan gaya ng ginagawa mo sa akin. Sila pa yung manliligaw sa'yo. Ayaw mo nun? Sa'yo ko nagkagusto eh. Keisha, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Bading ako, Becky, bakla, paminta, as in durog na durog. Meaning, hindi ako magkakagusto sa mga babae. Masasayang lang lahat ng effort mo sa akin. Sus, akala mo lang yon. Bigyan mo kasi ng chance yung sarili mo na... Hep. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Hindi ko talaga matake. Sorry hindi talaga eh. I mean, mabait ka naman, matalino, maganda. Kaso, yun na nga eh. Maganda ka, pero hindi ako attracted sa ganda mo. Imbierna ako, gets mo yun? Ngayon lang yan. Kasi pinapangunahan mo na yung sarili mo. Naniniwala ako na deep inside you, lalaki ka pa rin. Pwede ka pa rin magkagusto sa babae. Tignan mo nga lalaking-lalaki kang manamit eh. Oo, lalaki akong manamit, pero hindi ibig sabihin nun, magkakagusto na ako sa babae. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ibaling mo na lang yung attention mo sa mga tunay na lalaki. Ang dami-daming nagkakagusto sa'yo eh. Mas bagay ka sa kanila. Kaya kanilang ipagtanggol. Kaya kanilang mahalin at gawing prinsesa. Reyna pa kung yun ang gusto mo. Shh! Ang dami-dami mo namang sinabi. Gets ko naman na. Oo na, hindi ka na nagkakagusto sa kagaya kong babae. Alam kong naaalibadbaran ka sa kakabuntot ko sa'yo. Di sorry. Basta ang akin lang, kung sakaling magbago yung isip mo, di nandito lang ako. Tanggap na tanggap kita, no? Kahit na pamintang durog o buo ka pa. Sabihin na lang natin na naghintay kasi ako na baka sakaling sa kakabuntot ko sa kanya bigla niyang ma-realize na I'm unlikable din naman. But at the end of the day, Becky is Becky. At siya na rin ang nagsabi na pamintang durog siya at hindi siya nagkakagusto sa babae. Kaya ang ending, graduate kami ng college nang never siyang nagkaroon ng pagnanasa sa akin. Maganda naman ako. Ang daming ang boys sa school na nagkakagusto sa akin eh. Pero never ang kagaya ni Marvin. Hulaan niyo ako ng ginawa ko. Nag-move on ako nang hindi naman nating kami. Saklap, diba? Sinikap kong kalimutan ang mga alaala ko sa taong never ko namang naging jowa. Anyway, so moving on. Noong una, akala ko yung pagtingin ko kay Marvin was the weirdest pagtingin I'll ever have. First time ko nga naman kasi yun, so I thought sa kanya ko lang mararamdaman yung ganon. Akala ko that is the only time I will fall in love with a Becky. But to my surprise, I was wrong. Kasi every time na may makikilala akong kagaya niya, na lalaki on the outside pero babae from the inside, sobrang na-attract ako. To the point na lahat ng lalaking magustuhan ko, kahit straight pa siya, inaakusahan ko na pagiging bakla. Nakakaantok tong shift na to. Ano kayang masarap na kape? Pakibilisan pong pumili, may kasunod ka pa. Oops, sorry. Mukhang antok ka na nga, di mo na yata ako nakilala. Uy, Reden! Ikaw pala yan. Sorry ha. Akala ko kasi kung sino. Grabe ka naman sa Reden, red na lang. Okay,
Pula. Okay na rin yan. Still better than Reden. Masyado nakakatanda eh. Bakit naman kasi Reden yung ipinangalan sa'yo ng parents mo? Masyadong panlalaki. Considering na, you know, Ay nako, eto na naman tayo. Pinagpipilitan mo na namang bading ako. well, sinasabi ko lang naman kung ano yung nabavibe ko sa'yo. Bahala ako anong gusto mong sabihin. Eh bakit kasi hindi mo itinatanggi na bading ka? Lalo na tuwing tinutukso kita. Ang dali lang naman sabihin na you're not gay, di ba? Bakit? Kapag sinabi ko bang hindi ako bakla, maniniwala ka. Well, hindi. See? So what's the sense na sabihin ko pa, di ba? Okay, fine. Ano na? Magkakabe ka ba o hindi? Tagal mong pumili eh. Ay, sorry. Sige, ikaw na nga muna. Mag-iisip muna ako ng o-orderin. Alright. Hi, one mocha frappuccino please. Size po, sir? Tall? Okay, 1 mocha frappuccino tall. Anything else po? Wala na. Name na lang po nila, sir. Pink! Gaga. Ay sorry, wag mong pansinin to. KSP kasi to eh. Ah, Red na lang. okay po, Sir Red. Prepare lang po namin yung order nyo. Gaga ka, sabat ka ng sabat. Di ka naman kinakausap. Alam mo, hindi mo talaga maitatago na Becky ka. Ha? Halatang halata kaya. Halata saan? Sa order mo pa lang eh. Anong mali sa order ko? Ang totoong lalaki hindi umo-order ng frap. Oh come on, you're judging someone's gender identity based lang sa order nila sa coffee shop? Yes, kasi ang tunay na lalaki, brewed coffee ang order. O kaya, espresso or americano. Ganon yung matapang. That's BS, you know? Maybe. Pero it works all the time. Isa yan sa mga paraan para malaman kung ang isang lalaki ay tunay na lalaki o hindi. Diyan mo mapaghihiwalay ang puti sa dekolor. Whatever, Kisha. You're basically stereotyping. Alam mo, yung mga kagaya mo, yung mga masyado mapanghusga, yung tipong nakaabang sa bawat galaw ng kapwa, kayo yung mga malalaking saalot sa lipunan. Kapag nawala kayo, siguro sobrang saya ng mundo. Huy, grabe ka naman. Ang sakit mo namang magsalita. Well, sorry, I'm not sorry. Hindi naman talaga ako judgmental eh. Ganto lang naman ako sa mga nagugustuhan ko. Oh, wait. Nagugustuhan? I mean, sa mga taong interesting. Alam mo yon, yung mga likable kagaya mo kasi you're so nice, mabait ka. Come on, Kisha. Never ako naging nice sa'yo. So I don't think you have a reason to like me other than crush or attraction. Ha? Excuse me? So, tinutokso mo pala akong bakla kasi may gusto ka sa akin. Gusto mong patunayan ko sa'yo na totoong lalaki ako. Anong gusto mo? Halikan kita. Sige nga, gawin mo nga. Oh my God. You know, I can kiss you right now if I wanted to. But I won't. Ano ka? Siniswerte? Okay, fine. Hindi ka na bading. I'm convinced. But please, bitawan mo na ako, ha? Baka may makakita pa sa atin eh. Pero ito yung gusto mo, di ba? 1 mocha frappuccino for Sir Red. Oops. Sir Red? Pasalamat ka na sa coffee shop tayo. Kundi, baka kung ano na nagawa ko sa'yo. By the way, yung tactics mo na sasabihin mo na bading yung lalaking nagugustuhan mo may not work all the time. Ang advice ko sa'yo, kapag may nagugustuhan ka, either sabihin mo ng diretsyo or manahimik ka na lang. Hindi maganda para sa babaeng kagaya mo na masyadong nagiging desperada. Have some decency. Leave a little respect for yourself. Ay. Whew. Yes, umabot na nga ako to the point of stereotyping. Kapag may nagugustuhan ako, palagi kong minapatsagaan yung mga dalaw niya. At doon ko siya hinuhusgahan kung bading pa siya o hindi. But don't get me wrong, hindi naman ako nang huhusga ng may masamang intensyon. Hindi naman ako nang i-discriminate. It's just that gusto ko lang kumpirmahin kung sa Becky na lang ba ako nagkakagusto simula nung naranasan ko ang first heartbreak ko with Marvin.
At nagkataon lang na si Red ang isa sa mga taong inakusahan ko ng pagiging bading. Madalas ko siyang nakakasabay sa mga lunch break at nakakasamang gumimik pag weekends. And you know what? Sobrang na-amaze ako sa dami ng babaeng nagkakagusto sa kanya. When I saw how he flirts with them, unti-unti na akong nakumbinse na lalaki nga siyang tunay. Hindi lang talaga niya ako type kaya ayaw niya akong patulan. And sa mga galawan niya, I think he's not ready for a committed relationship. He just wants to have fun. Mabuti na rin yung ganun na friends lang kami. Kasi I saved myself from another heartbeat. Boring naman tong palabas na to. Makapag-check na nga muna ng newsfeed. Pero maganda to may bago pala. Galing naman niya. Oh, nag-message pala sa akin si Pula. Hi, Keisha. Saan ka ngayon? Bakit kayo nagtatanong to? Ma-reply na nga lang. Sa bahay lang. Why? Oh my God! Hello, Pula? Kisha, busy ka ba? Hindi naman. Nanonood lang ng movie. Bakit? Pwede ka bang abalahin? Para saan? Kailangan ko lang ng makakausap. Wait, teka. Okay ka lang ba? Hindi nga eh. Nasaan ka ba? Nandito lang sa kondo. Okay. Gusto mo magkita tayo sa mall? Bakit na yung tsura ko ngayon, Kisha? Haggard na haggard ako. Wala akong ganang lumabas. Ganon? O sige, puntahan na lang kita dyan sa kondo mo. Send mo sa akin yung details mo, ha? Sige, salamat ah. Wala yun. Kumain ka na ba? Gabi. Ha? Kagabi? Ngayon, hindi pa? Hindi pa. Wala akong ganang magluto eh. Wala akong ganang kumain. Wala na akong ganang mabuhay. Gago, wag kang nga magsalita ng ganyan. Hintayin mo ako dyan, okay? Magbihis lang ako. Wag kang gagawa ng kahit ano. Okay. Red? Red, nandito na ako. Hi. Ano bakla? Anong nangyari sa'yo? Kish. Oh, eto. May dala akong pagkain. Kain ka muna. Nasaan na ba yung mga plato mo dito? Oh my God! Puro hugasin yung plato mo, Red. Ano bang ginawa mo since Friday night? Wala nga akong ganang mabuhay, di ba? Teka. Nakainom ka ba? Ano pa nga ba? Ay. Okay, sige ganito. Maupo ka muna dyan. Hugasan ko lang yung mga plato mo tapos kakain tayo, okay? Okay. Tama na nga yan. Umiyak ka lang kung gusto mo, sige. Pero tama na yung alak. Sasakit yung ulo mo dyan. Nung Friday ka pa nga umiinom. Sunday na ngayon, no? May pasok pa tayo bukas. Nakakainis kasi. Alam mo yung feeling na binigay mo naman lahat tapos hindi naman pala yung pipiliin. Ang dami kong sinayang na oras sa kanya, na pera, na pagmamahal. Kaya ko pa naman magtiis eh. Kaya ko pang kumapit basta sabihin lang niya. Pero yung ipamukha niya sa akin na may iba pala siyang gusto. Nakakainis lang eh. Yung Vince ba yan? Paano mo nalaman? Nakita ko siya nakatag sa stories mo a few months ago. So, in-stalk ko siya. I had a feeling na may something sa inyo base dun sa mga post niya. May something na
na hindi mapupunta into something more. So, ayaw mo na sa kanya? Ewan ko na. Final answer? Kahit naman gusto ko pa. Siya na yung may ayaw eh. So, gusto mo pa? Ano ba talagang gusto mong palabasin ha? Wala. Kino-confirm ko lang kung desidido ka ng kalimutan yung tao or kung confused ka pa. Well, sa nakikita ko, mukhang confused ka pa. Ano man dapat kong gawin? Eh di, tagayan mo ako. Sasabayan kita sa pag-inom mo. Gaga, may problema ka rin? Oo, kasi yung crush ko, broken-hearted sa ibang tao. Masira, sampaling kita dyan eh. De, biro lang. Sige na, tagayan mo na ako. Fine. Oh. Bro, wag mo akong pagsasamantalahan pag nalasing ako ha? Wow! Ako pa talaga ha? O ba, sino ba may pagnanasa sa atin? Excuse me, hindi ako desperada no? At isa pa, virgin pa ako. Hindi pa ako willing magpakangkang. Tsura nito. Ay, ba't ba kasi hindi ka na lang naging straight na lalaki? Pinagsasabi mo? Sa bagay, kung naging straight na lalaki ka, baka hindi rin kita nagustuhan. Ay, kainis! Bakit kasi napaka-abnormal ko eh. Magkakagusto ko na nga lang sa paminta pa. Hindi abnormal yung ganon. Unusual maybe. Meaning unique, extraordinary, extra special. Eh ikaw ba? Nagkakagusto ka pa rin sa babae? Dati, nung high school ako, Eh ngayon? hindi na. Shot puno! Mukhang ako pa yata yung mabobroken hearted kesa sa'yo eh. I was right all along. Red is a closeted gay. Kahit anong tago niya, kahit makapaglandian pa siya sa magagandang babaeng umaaligid sa kanya, sa bandang dulo lalabas at lalabas pa rin kung sino siya talaga. Well, wala naman kasing masama sa pagiging bading. Ewan ko ba dito kay Reden kung bakit pa siya nagtatago sa kuseta. Maybe he has reasons na ayaw pa niyan sabihin. But it doesn't matter naman. To me, he's still likable and interesting. Hindi siya mahirap magustuhan at mahalin. Medyo tagilid nga lang ako sa ngayon dahil ang taong nagugustuhan ko may iba palang nagugustuhan. It made me realize more na love really knows no gender. Like, really? Kasi, tingnan nyo. Ako, nagmamahal ng mga miyembro ng federasyon na halos imposibleng mahalin ako pabalik. Si Red naman, nagmamahal ng kaparehong kasalian na hindi rin siya minamahal pabalik. Pwede nang ihana yon sa unconditional love. Yung tipong willing kang ibigay kahit hindi yun kayang ibigay sa iyo pabalik. Neither being straight nor being gay will save you from the pain that comes with loving. And there's that kind of love na sobrang persistent, na despite the pain, pipiliin mo pa rin magmahal, regardless of the person's gender or identity. Simula nung umamin sa akin si Red tungkol sa totoo niyang pagkatao, mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa. Para bang naging mas vulnerable siya sa akin. Naipakita niya yung side niya na hindi pa siya handang aminin sa ibang tao. And oftentimes, kapag pinapakita sa iyo ng isang tao ang soft spot niya, wala kang gustong gawin kundi protektahan siya. Ganon na ganon ang nararamdaman ko kay Red. For me, para siyang isang fragile package na kailangang ingatan. He looks tough on the outside, pero prone to breaking. At ayaw kong nakikitang nasasaktan siya. Kung kailangang alagaan ko siya, gagawin ko. Ako ang mag-iingat sa kanya dito sa mundo na walang ibang ginawa, kundi saktan at husgahan ng mga kagaya niya. Over the months na nakakasama kami ni Reden, unti-unti na rin siyang nakalimot sa heartbreak na naranasan niya kay Vince. Naging masayahin siya, na numbalik yung sigla niya sa pagtatrabaho. Dahan-dahang bumalik yung aliwalas ng mukha niya.
And our friendship has grown stronger na rin. Somehow, unti-unti ko na rin natatanggap na I will never be his someone special. Weird naman kasi talaga ako, and it will take someone as weird as me to love me. And sadly, hindi si Reden yon. Ang maganda naman sa sitwasyon namin ay nakahanap kami ng instant sister rep na napag-share namin ng mga struggles at problema namin sa buhay. We're here. Uy, hindi ba masungit yung mama mo? Ay naku, masungit yun. Mata pobre. At saka nananampal ng pera. Hoy, hindi nga. Gaga, naniwala ka naman. Masyado kang paniwalain ah. Eh kasi naman kita mo na nga kinakabahan ako tapos dadagdagan mo pa. Tara na. Kinakabahan ako. Sira, ano ba kasing iniisip mo? Hindi naman kita girlfriend, kaibigan lang naman. Asyumera to. Ay, hindi ba? Oo nga no. Kaya nga bumaba ka na dyan bago pa kita sipain palabas ng kotse. Che, napaka-violente mo. Bilis! Hi ma. Oh, nandyan na pala kayo. Naku, hindi pa luto itong tanghalian natin eh. Gutom na ba kayo? Okay lang ma, napaga lang din yung dating kasi walang traffic. Eh yung kasama mo baka nagugutom na. Gutom ka na daw, Kish? Hindi po. Busog pa po ako. Nice meeting you po pala, tita. Nice meeting you too, Iha. Napakaganda naman itong kasama mo, Red. Saan mo ba nakilala to? Ay, si Kisha nga po pala, office mate ko dati. Dati? Oo ma, lumipat na siya ng company eh. Palipat-lipat kasi ng work yan, magulo utak niyan eh. Huy, grabe ka naman. De, biro lang. Pinurso niya yung passion niya, fashion design. Wow, ang galing mo naman, Iha. Hindi naman po masyado. More like matigas ang bungo kaya ipinipilit ang gusto. But in a good way, bibihira ngayon yung may kagaya mo na malakas ang loob. By the way, saan ka nag-work ngayon? Freelancer po ako ngayon. Minsan nasa wardrobe department po ako ng iba't ibang production house. Minsan naman po sa mga pageant, sa mga exhibit. Saka marami pa pong iba. Ang galing! Alam mo, hanga ako sa'yo. Anyway, total naman, mga busog pa kayo. Tumambay muna kayo ni Redentor sa sala habang hinihintay itong pananghalian natin, okay? Ma, Redentor talaga? Huwag kang maarte dyan, bakla ka. Pahiran ko ng sili ang singit mo eh. Salamat sa pagbisita mo dito, Iha, ha? Balik ka. Naku, salamat din po sa pag-welcome sa akin. And opo, babalik po ako for sure. Dapat lang kasi pakiramdam ko ang dami pa nating mapagkakwentuhan. Oo nga po bitin yung time. Ba't kasi hindi na lang kayo dito matulog? Hindi po pwede. May maaga po kasi akong commitment bukas. Hayaan niyo po. Baka sa susunod pwede na. Asahan ko yan, ha? Opo, Oy, teka. Nasa na ba si Reden? nag-a-antigen po yata ng sarili. Kanina ko pa po kasi sinabihan na mag-antigen ayaw makinig. By the way, Iha, may tanong pala ako sa'yo. Ano po yun? Ikaw ba hindi ka ba napupugian sa anak ko? Po? Ay, alam mo kasi, ako bilang nanay, suportado ko naman yung kabaklaan ng hinayupak na yan. Pero syempre, deep inside, nangangarap pa rin ako na magkaroon ng buo at masayang pamilya yung anak ko. Kaso ang baklita, sinayang ang panahon sa mga lalaking ahit din ng kilay. Ayun tuloy, iiyak-iyak. Opo nga Ang daming nasasayang na time sa kanya. O, di ba nga? Ay, kaya gusto ko sanang sabihin sa iyo na kung sakaling magkagusto ka dyan sa anak ko, naku, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Go mo na yan. Suportado kita, sa iyo ang boto ko. Talaga po? Uy, pero hindi ko sinasabing pilitin mo yung sarili mo na magustuhan mo yung anak ko, ha? Ayoko ring isipin mo na ginagamit kita para sa ikabubuti ng anak ko. Ang sakin lang kung sakali lang naman, di ba? Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po mahirap magustuhan yung anak niyo At kung sakali man na hindi namin magustuhan ang isa't isa, hindi ko naman siya pababayaan.
He is the best friend I never had. Siyempre, charot lang yung he's the best friend I ever had. Yes, he's a good friend, pero hanggang dun lang ba talaga? Hanggang friend lang? Hindi na pwedeng humirit ng more than that? Total, bet naman pala ako ng mother niya. Bakit hindi pa namin ituloy, di ba? Pero siyempre, hindi naman namin pwedeng ipilit kung hindi talaga uubra. After all, Red is fresh from a heartache. At never pa namin napag-usapan yung about sa aming dalawa. And I guess it's better that way. Oo, may lihim pa rin akong pagkagusto sa kanya. May konting kilig pa rin sa tuwing nakakalimutan niyang bading siya at nagpapaka-gentleman siya sa akin nang hindi sinasadya. But I keep on reminding myself na hanggang doon na lang ang lahat. Ang pag-asa ko na lang para magkatotoo ang pantasya kong relationship with him ay isang milagro. Isang malaking milagro. Na balang araw ay magbago ang ihip ng hangin at mag-U-turn sa Red at ma-realize niyang nagkakagusto din pala siya sa kagaya kong babae. Pero mangyari man yon o hindi, tuloy-tuloy pa rin naman ako sa intensyon ko na ibigay sa kanya ang purest form of friendship na kaya kong ibigay. Ay, grabe. Sobrang unexpected talaga ng plot twist nitong palabas na to. Hala, sino magkakalang ganun ang maging ending? Anyway, hanap na tayo ng next na panonoorin. Ano gusto mo? Zombie, horror? Huy, Kisha. Sorry, ano yun? Tinatanong ko kung anong gusto mong panoorin. Kahit ano. Wala bang bagong K-drama? Sige, maghahanap ako. Ito may bago. Ay, kaso hindi pa kompleto yung episode eh. Gusto ko yung kompleto na para matapos din natin agad-agad. Ayaw mong mag-movie na lang, at least makakarami tayo. Kisha! Oh, Sino ba kasi ang kachat mo at busy-busy ka kaka-cellphone? wala. Pumunta-punta ka pa dito tapos hindi mo naman pala ako papansinin. Ay, For sure hindi yan wala lang. Sige na, sabihin mo na sino yan. naalala mo si Marvin? Yung kwento ko sa'yo? Yung crush mo nung college na bading din. Oo. O ano meron? Siya yung kachat ko ngayon eh. Kaya naman pala. Busy pala sa pakikipaglandian. Hindi naman. Grabe to. Landi agad. O ano tawag mo dyan? Nangangamusta lang yung tao. Sus, nangangamusta. Kilig naman tumbong mo. Hindi Di ba nga, matagal ko nang nakalimutan yung feelings ko sa kanya. O anong pinag-uusapan nyo? Nag-aaya siya makipagkita eh. Kumustahan lang daw, ganun. Pupunta ka? Depende. Pag nagtugma yung sked namin. Ba't ka pupunta? Bakit hindi? Wala ka. Lo, yun lang? Bahala lang? Wala man lang advice or any comment? Matanda ka naman eh. Alam mo na ginagawa mo. Pero sa palagay mo, okay lang kaya na makipagkita ako sa kanya? I think so. Kumustahan lang naman, di ba? Paano kung manumbalik yung feelings ko sa kanya? Sus, rupok yarn. Sabi mo nga sa akin dati, di ba? Dati ka nang nireject ni bakla. Kaya kahit manumbalik pa yung feelings mo sa kanya, hanggang doon na lang yun. Kaya pigilan mo yung puso mo, Diyos ko. Grabe, no? It's been a while. How long has it been ba? 3 years? Going for na actually. Oo nga, no? Kumusta ka? Eto, doing well naman. Ikaw, Okay din naman. yung business mo, kumusta? Siguro may mga reseller ka na ngayon, no? Kisha, sorry didiretsuhin na kita. Ayoko na magpaligoy-ligoy. I'm moving to Canada for good. Next year na. Okay. And I want you to come with me. Wow! Wait. Teka ha? Ang bilis nun ah. Walang intro-intro?
Sabi ko nga di ba? Ayoko magpaligoy-ligoy. I know, pero... sobrang nabigla naman ako doon. Single ka pa rin naman, di ba? Yes. No boyfriend? Walang ka-MU? Wala kang maiiwan dito? Kasi kung wala, marami akong plano. Para sa'yo. Para sa atin. And pumayag ka lang, I will make sure na hindi mo pagsisisihan. Wait, Marvin, teka lang. Ang dami mong tanong, ang dami mong sinabi. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance para magsalita. At saka ang bilis-bilis mo naman. From kumusta to plano real quick. Ano to? Na-rehearse mo ba to, ha? Actually, I've been waiting for this moment naman eh. Matagal na talaga kitang gustong kausapin tungkol dito. Okay. So, ano nga ulit yung sinabi mong plano? For us? I want you to marry me, Keisha. Weh! What? Okay ka lang, ha? Hoy! May lagnat ka ba, ha? Nanuno ka ba? May inangkulan ba sa'yo? Sabihin mo lang! Dadalhin kita kaagad sa albularyo. Keisha naman eh. Hindi ako nagbibiro. O pwes, mukhang biro ba yung sinabi mo, ha? Mary? Ikaw? Me? Marry you? Ano to? I know medyo mahirap paniwalaan pero... Keisha, di ba crush mo naman ako dati? Noon yun. Hindi na ngayon. Ngayon hindi na? I mean, you're still cute and all. Pero, Diyos ko naman, Marvin, ang tagal-tagal na nun. Naka-move on na ako sa'yo. Naka-move on na ako kahit hindi naging tayo. Malay mo, now is the time para maging tayo. Ulul! Kung kailangang ligawan kita, gagawin ko, sige. Teka nga, bakit ba kailangan magpakasal na ako sa'yo? Eh di ba nga ang sabi mo hindi ka nagkakagusto sa babae? Noon yun, hindi na ngayon. Ngayon, nagkakagusto ka na? Maybe. Who knows? Ewan ko, Marvin, ha? Ang hirap paniwalaan ng mga sinabi mo eh. Bigla-bigla talaga. Nireject mo ako nung college tayo tapos ang tagal mong walang paramdam tapos ngayon magpapakita ka at biglang mag-aalok ka ng kasal? Sinong hindi magugulat nun? Kaya nga liligawan kita kung kinakailangan eh. Pass! Maghanap ka na lang ng ibang liligawan mo. This is too good to be true, no? At ayoko magpadala na lang sa basta-basta. Kung gusto mong manligaw, pues kilalanin mo muna ulit ako. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon na hindi tayo nagkita o nag-usap man lang, baka ibang tao na ako. At baka hindi mo nagugustuhin maging asawa ang kagaya ko. Sobrang weird talaga ng mga pinagsasasabi ng Marvin na yon. Pagkatapos ng ilang taong walang communication, bigla na lang siyang magpaparamdam at mag-aalok ng kasal, knowing na boys naman talaga ang trip niya. Ano yun? Na-realize niya lang na gusto niya palang magkaroon ng sariling pamilya someday at ako ang gusto niyang maging nanay ng mga anak niya? Ano ang tingin niya sa akin? Inahin? No way! Oo, gusto ko rin maikasal someday pero hindi ako desperada para magpakasal sa taong hindi naman ako mahal. Papayag lang ako na magpakasal sa kanya kung kikilalanin niya ulit ako at kung kusang uusbong ang love sa aming dalawa. At yon ang sinabi ko sa kanya. Kilalanin muna namin ang isa't isa and take it from there. Kung magustuhan niya ako, edi good. Pero ayoko ng mabilisan at mas lalong ayoko ng pwersahan. And in fairness naman kay Marvin, he has been very gentle and respectful sa gusto ko. Marvin started asking me out for dates. Siyempre, pinahirapan ko muna siya nung una at naging honest din naman siya sa akin na hindi din siya sure kung saan patungo ang ginagawa namin. That he just truly wants to know me more. And sa ilang buwan na paglabas-labas namin, never niya akong kinulit about sa proposal niya. We were just out there having fun. With that, I felt his sincerity. Hindi ko pa rin masasabi na unti-unti nang lumalambot ang puso ko sa kanya, but I must say na napahanga niya ako. He has this perfect blend of being persistent but not overwhelming. At siguro, kung ganito kami nag-umpisa noon, malamang hindi ako single ngayon.
Oh, ang bilis naman yata ni Marvin. Kasasabi lang niya na on the way pa lang siya. Kisha! Kisha! Sandali lang. Hi! Red, Oh, bakit parang gulat na gulat ka? anong ginagawa mo rito? Wala, binibisita ka lang. May lakad ako eh. Loh, may lakad ka? Saan? Magkikita kami ni Marvin ngayon. Magkikita kayo ni Marvin? Oo. Oo nga pala. May nanliligaw na nga pala sa'yo. Saan kayo magkikita? Hatid na kita. Hindi pwede. Susunduin niya ako eh. Okay. Sayang pala yung punta ko dito kung ganun. Ikaw kasi. Di ka man lang nagsabi na pupunta ka. Oo nga eh. Kasalanan ko rin. Anyway, sunduin kita mamaya. Ha? No need. Ihahatid din ako ni Marvin after ng date namin. I insist. Siguro naman kahit yung pagsundo sa'yo, pwede na, diba? Sige. Try kong kausapin si Marvin, ha? Update kita mamaya kung magpapasundo ako. Okay? Alright, so paano? Una na ako. Update na lang. Okay. Actually, sobrang hindi ko in-expect yun eh. Yung bigla ka nga amin na may gusto ka sa akin. Sino nga naman kasi mag-aakala nun, di ba? True. Alam mo, hindi ko nga rin talaga maintindihan yung sarili ko eh. Napaka-abnormal. Attracted ako sa mga paminta tapos umasa akong magkakagusto sila sa akin. Hay nako, sobrang pambihira talaga. Oh, so aside from me, may iba ka pang nagustuhan? Oo. Itatanong ko sana kung sino eh, pero fine. No need. Ang importante naman, ako ang kasama mo ngayon eh. Oh, may tumatawag sa'yo. Oo nga eh. Sagutin mo na. Pangalawang ring na yan eh. Baka importante. Okay lang? Oo naman. Sige, sagutin ko lang. Hello, Pula. Bakit? Saan kayo banda? Naka-dine-in pa kami. Oo nga, saan nga banda? Ha? Ba't mo tinatanong? Puntahan ko kayo, nandito na ako sa parking lot. Ano? Nababaliw ka na ba? I'm in the middle of a date. Kanina pa kayo nagde-date eh. Di ba kayo nagsasawa sa mukha ng isa't isa? Alam mo, nasisiraan ka na talaga ng bait, ha? Sino yun? Si Red, yung friend ko na susundo sa akin. Nasa parking lot na daw siya eh. Nakakainis. Oh, ba't di mo pupuntahin dito para ma-meet ko rin siya? Ha? Pero, we're on a date, diba? Okay lang yun. Patapos na rin naman ng araw eh. Besides, dating is for getting to know each other even more. And part ng getting to know you is yung getting to know your friends as well. Sure ka, okay lang? Oo naman. Go na, call him back. He can share a meal with us. Okay, sige. Are you sure, Red? Hindi ka kakain kahit konti lang? No. Pumunta ako dito para sunduin na si Kish. Uwi na kami. Hindi ako yung tipong basta-basta na lang susunod sa gusto ng iba. Paano ba yan? Well, hindi ko naman kailangan ng pagsunod mo. Ganitong oras nakauwi na si Kish. Hindi maganda para sa kanya nagpapaabot ng gabi sa daan lalo na't babae siya. Sige, ganito na lang. Why don't we ask Kisha? Game. Kish? Marvin, I'm really, really sorry. I know you were supposed to have fun the whole day, pero I think I will have to excuse myself na, ha? Okay lang ba? Alright. Very well. Irerespeto ko yon. Sana ingatan mo siya, Red. Coming from someone na nang reject ng feeling ni Kish a long time ago. Red, stop! Anyway, so narinig mo naman, di ba? Kay Kish na mismo nang galing. Uwi na kami. Yes. Take care, you guys. Kisha, chat me when you get home, okay? Sure. Thank you ulit for the day. Bawi ako next time. No worries. Red, ano yun? Ha? Bakit kailangan mo pang guluhin ang date ko? Baka kasi masyado ka na nag-i-enjoy. Baka nakalimutan mong gumagabi na. Hello?
Alam ko yung ginagawa ko. At kailan ka pa naging guardian ko, ha? Ang dami mong sinasabi, sumama ka naman sa akin. Only to avoid further conflict. Kasi mukhang anytime gagawa ka ng iskandalo eh. Eh kanino mo ba mas gustong sumama? Sa akin o doon sa Marvin na yun? Siyempre, kay Marvin. Sana. Because we're on a date. So itsapwera na ako? Bakit? Nanliligaw ka rin ba? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. At saka, never ka naman manliligaw sa akin dahil hindi mo naman ako gusto. At mukhang hindi mo ako magugustuhan. Anong hindi gusto? Eh selos na nga ako. Ano? Nagsiselos ako. Kasi bumalik lang yung Marvin na yan, nawalan ka na ng time sa akin. Mula nung nagsimula kayong magkita ulit, nakalimutan mo nang meron pang isang Reden na naghihintay sa'yo. Wait. What? Eh nagsiselos nga ako eh, bakit ba paulit-ulit? As a friend. I don't know. Maybe. Maybe not. Gulong-gulo din ako at saka gusto ko rin linawin ko ano ba tong nararamdaman ko. Kasi bakit parang gusto kong ako lang yung nasa posisyon ng Marvin na yun? Bakit siya pwede kanyang ligawan kahit bading siya? Red, are you starting to like me more than just a friend? Kapag oo, pwede ba? Magagalit ka ba? My God! Bakit ba nangyayari to? Ano bang... Bakit ba ako naiipit sa sitwasyon na may dalawang bading na pareho kong gusto at gusto rin ako? Ah! Kunwari ka pa eh, gustong-gusto mo rin naman. Alam mo, mabuti pa. Umuwi na lang tayo at saka na natin pag-usapan lahat. Gusto ko lang magpahinga. Napagod ako sa date. At mas lalong napagod ako sa'yo, buwisit ka. Okay, pero bago yon, I just wanna make sure na hindi ka nagalit sa akin. Galit ako sa'yo, bading ka. Kasi ngayon ka lang umamin. Hinintay mo pang dumating si Marvin at gumulo ang lahat bago ka pa magtapat na may iba ka na palang nararamdaman. Oh, edi sorry. Bakit ba naman kasi ang cute-cute mo? Di ko tuloy maiwasan na ma-develop yung feelings ko sa'yo. Che, tara na nga. Baka kiligin pa ako eh. Baka makurot ko pa yung singit mo. Okay, tara. Ang haba ng hair ko. Pero ang weird, pinag-aagawan ako hindi ng dalawang lalaki, kundi ng dalawang Becky. O sige na, ilingayan ako sa mga pinaka-weirdong kwento sa programa nyo. Eh wala eh, ganun talaga. Lahat tayo iba-iba. Unique sabi nga nila. Nagkataon lang na medyo weird talaga yung pagiging unique ko. I know na meron namang mga kagaya kong straight na babae na happily married with their bisexual husband. Sa mga kwentong kagaya noon, masasabi mo talagang love wins. Pero yung pag-aagawan ka ng dalawang bakla ay ibang usapan na yun. Anyway, later on, na-realize ko rin na hindi na talaga manunumbalik yung pagtingin ko kay Marvin. Bilib ako sa pinakita niyang respeto sa akin, pero hanggang doon na lang talaga yung nararamdaman ko sa kanya. Paghanga. But with Red, every day is a challenge. A good kind of challenge. Yung challenge na mas lalo kang mapupush para iparamdam yung pagmamahal mo sa isang tao. That has always been the case since the first day I met him. Through ups and downs, we've been there for each other. And every day, I love him even more. I took him from being a gay friend to being my boyfriend. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hindi ako sure kung titilingin yung mga listeners nyo, pero ako, habang sinusulat ko to, hindi ko maiwasang kiligin. Gusto ko lang tong i-share as a reminder na in the end, love always wins. Regardless kung sino o ano ka pa.